Exodo Kapitulo 14. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises, na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel, na sila'y bumalik at humantong sa tapat ng Pi-hahiroth, sa pagitan ng Migdol at ng dagat, sa tapat ng Baal-zephon, sa tapat ni Yaon-haantong kayo, sa tabi ng dagat. Ang paghahabol ni Faraon sa Israel. At sasabihin ni Faraon tungkol sa mga anak ni Israel, na ngasisilo sila sa lupain, sila'y naliligid ng ilang. At aking papagmamatigasan ang puso ni Faraon, at kanyang hahabulin sila at kayo'y mag-iimbot ng karangalan kay Faraon, at sa lahat niyang hukbo, at malalaman ng mga Egyptyo, na ako ang Panginoon, at kanilang ginawang gayon. At nasabi sa hari sa Ehipto, na ang bayan ay tumakas, at ang puso ni Faraon at ng kanyang mga lingkod ay nagbago tungkol sa bayan, at kanilang sinabi, ano itong ating ginawa, na ating pinayaon ang Israel, upang huwag na tayong mapaglangkuran. At inihanda ni Faraon ang kanyang kero, at kanyang ipinagsama ang kanyang bayan. At siya'y nagdala ng 600 piling kero, at lahat ng mga kero sa Ehipto, at ng mga kapitan na namumuno sa lahat ng mga yaon. At pinapagmatigas ng Panginoon ang puso ni Faraon na hari sa Ehipto, at hinabol niya ang mga anak ni Israel, sapagkat ang mga anak ni Israel ay nagsialis na may lubos na pagkakatiwala. At hinabol sila ng mga Egyptyo, ng lahat ng mga kabayo at ng kero ni Faraon, at ng kanyang mga taong mangangabayo, at ng kanyang hukbo, at inabutan sila noong nakahantong sa tabi ng dagat, na nasa siping ng Pi-hahiroth, sa tapat ng Baal-zephon. Ang pag-aalsa ng Israel laban sa Diyos. At nang si Faraon ay nalalapit, ay itinangin ng mga anak ni Israel ang kanilang mga mata, at, narito, ang mga Egyptyo ay sumusunod sa kanila, at sila'y natakot na mainam, at ang mga anak ni Israel ay humibik sa Panginoon. At kanilang sinabi kay Moises, dahil ba sa walang libingan sa Ehipto, kung kaya dinala mo kami rito upang mamatay sa ilang? Bakit ka gumawa ng ganito sa amin, na inilabas mo kami sa Ehipto? Di ba ito ang sinalita namin sa iyo sa Ehipto, na sinasabi, pabayaan mo kami na makapaglingkod sa mga Egyptyo. Sapagkat lalong mabuti sa amin ang maglingkod sa mga Egyptyo kaysa kami ay mamatay sa ilang. Hinati ng Diyos ang pulang dagat. At sinabi ni Moises sa bayan, huwag kayong matakot, tumigil kayo, at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon, sapagkat ang mga Egyptyo na inyong nakikita ngayon, ay hindi na ninyo uli makikita magpakailanman. Ipakikipaglaban kayo ng Panginoon, at kayo'y tatahimak. At sinabi ng Panginoon kay Moises, bakit humihibik ka sa akin? Salitain mo sa mga anak ni Israel na sila'y magpatuloy na yumaon. At itaas mo ang iyong tungkod, at iunat mo ang iyong kamay sa ibabaw ng dagat, at hoiin mo, at ang mga anak ni Israel ay dadaan sa gitna ng dagat sa ibabaw ng lupang tuyo. At ako, narito, aking papagmamatigasan ang puso ng mga Egyptyo at susundan nila sila, at ako'y mag-iimbot ng karangalan kay Faraon, at sa buo niyang hukbo, sa kanyang mga kero, at sa kanyang mga nangangabayo. At malalaman ng mga Egyptyo, na ako ang Panginoon, pagka ako ay nakapag-imbot ng karangalan kay Faraon, sa kanyang mga kero, at sa kanyang mga nangangabayo. At ang anghel ng Diyos na nasa unahan ng kampamento ng Israel, ay humiwalay at napasa hulihan nila, at ang halijing ulap ay humiwalay sa harap nila at lumagay sa likod nila. At lumagay sa pagitan ng kampamento ng Ehipto at ng kampamento ng Israel, at mayroong ulap at kadiliman, gayon may binigyan sila ng liwanag sa gabi at ang isa't isa ay hindi nagkalapit sa buong magdamag. At iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat, at pinaghiwalay ng Panginoon ang dagat sa pamamagitan ng isang malakas na hanging silanganan ng buong magdamag, at ang dagat ay pinapidyang tuyong lupa at ang tubig ay nahawi. At ang mga anak ni Israel ay pumasok sa gitna ng dagat sa ibabaw ng tuyong lupa, at ang tubig ay naging isang kuta sa kanila, sa kanilang kanan at sa kanilang kaliwa. At hinabol sila ng mga Egyptyo, at nagsipasok na kasunod nila sa gitna ng dagat, lahat ng mga kabayo ni Faraon, ang kanyang mga kero, at ang kanyang mga nangangabayo. At nangyari, sa pagbabantay sa kinaumagahan, na minasdan ng Panginoon ang hukbo ng mga Egyptyo sa gitna ng halijing apoy at ulap, at niligalig ang hukbo ng mga Egyptyo. At inalisan ng gulong ang kanilang mga kero, na kanilang hinailan ng buong hirap, na ano pat sinabi ng mga Egyptyo, tumakas tayo sa harap ng Israel, sapagkat ipinakikipaglaban sila ng Panginoon sa mga Egyptyo.
At sinabi ng Panginoon kay Moises, iunat mo ang iyong kamay sa dagat, upang ang tubig ay tumabon sa mga Egyptyo, sa kanilang mga kero, at sa kanilang mga nangangabayo. At iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa dagat, at ang dagat ay nagsauli sa kanyang dating lakas, nang umumaga, at ang mga Egyptyo ay nagsitakas, at nilaginlan ng Panginoon ang mga Egyptyo sa gitna ng dagat. At ang tubig ay nagsauli, at tinakpan ang mga kero, at ang mga nangangabayo, sa makatuwid bagay ang buong hukbo ni Faraon na pumasok na sumunod sa kanila sa dagat, walang natira kahit isa sa kanila. Datapwat ang mga anak ni Israel ay lumakad sa tuyong lupa sa gitna ng dagat, at ang tubig sa kanila ay naging isang kuta sa kanilang kanan at sa kanilang kaliwa. Gayon iniligtas ng Panginoon ang Israel ng araw na yaon sa kamay ng mga Egyptyo, at nakita ng Israel ang mga Egyptyo na mga patay sa tabi ng dagat. At nakita ng Israel ang dakilang gawa, na ginawa ng Panginoon sa mga Egyptyo, at ang bayan ay natakot sa Panginoon, at sila'y sumampalataya sa Panginoon at sa kanyang lingkod na kay Moises.